rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nakakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang lupa. Muli siya tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Ay ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga lupa. Pangatlong ulit tinanong niya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat may tatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Sumagot siya, Panginoon, nalalaman ko ninyo na lahat ng bagay, nalalaman ninyo iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga lupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin at malapit na kawakas ng panahon ng Pasko ng Pagbubuhay, kung saan yung ginay po ng Biyernes ng buwan ng Hunyo, ito ay nakatalaga sa ating pagdibusyon sa mahal na puso ni Jesus. Sacred Heart, pagkabanal-banalang puso ng ating Panginoon. Kaya po, sa panahon ngayon o sa ating pagdiriwang, inaalala po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Naniniwala po tayo, tinatanggap po natin, tunay at buhay at dakila ang binigay sa ating pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabi sa atin ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Kung tayo mayakap sa ating Diyos at binubuhay natin ito sa ating mga sariling paglalakbay at ay ating sinasabuhay, tunay nating madarama ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya po, sa ating paglalakbay, sa ating pang-araw-araw na buhay, binibigyan tayo ng kalakasan, binibigyan tayo ng halaga, binibigyan tayo ng katagan upang yakapin ang ating Panginoon, dala ang kanyang pag-ibig na ibinabahagi sa atin. Kaya po ang tunay na mukha ng pag-ibig ng Diyos ay ibinigay sa atin ng ating Ama. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. God so loved the world so that He gave His only begotten Son for all of us. Ibinigay niya ang kanyang tunay na anak para sa atin. Ibinahagi dahil mahal na tayo. Mga minamahal na kapatid, si Jesus ang mukha ng pag-ibig ng Diyos na tunay na ibinigay sa atin. Si Jesus, the truly expression of great love for all of us by our loving Father. The true expression of great love para sa atin. Kaya tayo mga minamahal na kapatid ay mahal na mahal ng Diyos. Yan ang ating pagkakailangan din sa ating buhay pag-araw-araw. Mahal na mahal ako ng ating Panginoon. Ngunit mga minamahal na kapatid, kung mahal na mahal kayo ng ating Panginoon, ang tanong din sa atin, marunong ba rin tayo magmahal?
Marunong na tayong sumupli ng pagmamahal na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ano yung pagmamahal ng ating Panginoon? Kung babalikan po natin, may binigay sa atin. Si Jesus ay nakabayubay sa krus. Si Jesus nakapako sa krus. Ano po ibig sabihin? Ang kanyang pagmamahal ay kaya ibigay ang kanyang buong sarili, ang kanyang buong katauhan na walang kondisyon para sa ating kapakanan at kabutihan upang kay magkatamo ng kaligtasan sa ating buhay. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Gagawin niya, ibibigay niya para sa kabubuti natin lahat. Para hindi tayo mapahamak sa ating buhay. Ganon ang diwa at buhay na pag-ibig ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ba nating ibigay ang ating sarili para sa kapakanan ng ating minamahal? Kung tayo nagmamahal, kaya ba natin ibigay lahat ang ating buong sarili para mapabuti ang kanyang sarili o buhay? Minsan po kasi nandoon yung pag-iisip na pang-sariling kapakanan, pang-sariling kabutihan, pang-sariling kaisipan. Yun po ay gawain na tayo ay nagkakaroon ng limitadong pagmamahal. Gumagawa tayo ng boundary ng ating pagmamahal. Ayaw natin lumagpas. Ayaw natin hanggang dito lang kasi ako magmahal sa aking tahanan lang. Sa apat ng sulok ng aking tahanan, doon lang binubuhos sa kanyang pagmamahal. Opo, tama. Pero hindi makahulugan dahil ang nakatuon ka para sa ilan. Ang pagmamahal ng Diyos ay pangkalahatan. Opo, may minamahal po tayo sa buhay. Pero lahat tayo ay mayroong karapatan at mayroon na po tayo dapat kamasahin na pagmamahal sa pamamagitan ng kapatako natin upang magkaroon ng pangkalahatang kabutihan. Minsan po kasi nakikita po natin na hindi natin kakapamilya, hindi naman yung kakapamilya, kadugo, hayaan ko na yan. Pero nandun yung tinatawag na pagtulong o maging pagkapwa na ipapakita ang pagmamahal ng Diyos, pero pinahayaan natin, hanggang dito lang kasi ako, hanggang din lang ako. Yun po yung pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Kahit sa pagdarasal natin, minsan sakit din tayo. Minsan makasal din tayo. Nakatulong tayo sa pamilya natin. Lord, ang pamilya ko, ang anak ko, pamangkin ko, lahat. Pero yung mga nasa kalsada, yung mga namamalimos, yung mga naghihikamos o may mga sakit na nangyayari tulong sa atin, para sa panalangin, ayaw natin alalahanin dahil nakakulang tayo sa ating pamilya. Opo, tama, pero parang kulang. Nandun yung kulang na dapat natin gawin. Si Jesus na ating minamahal, ang Diyos na nagmahal sa atin, pangkalahatan. Kaya po si Jesus, nagtanong kay Pedro sa ating Ebanghelyo, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, iniibig ko po kayo, mahal ko po kayo. Pangalawa, pakainin mo ang aking mga batang tupa, sabi ni Jesus. Para sa niya. At pangatlong tanong, natulitan si Pedro kay Jesus, Simon, iniibig mo ba ako? Lord, alam mo lahat, alam mo iniibig kita. Ano sabi ni Jesus? Pakainin mo ang aking mga tupa. Mga minamahal na kapatid, ano pong ibig sabihin para sa atin? Kung tayo nagmamahal, may gawa. Si Jesus, ina-affirm na kay Simon Pedro kung iniibig siya at may gagawin siyang dapat gawin. Minsan po tayo, sa pangalawang punto ng ating pagninay, magaling lang tayong mahal ko. I love you. Kahit ang ating Panginoon, Lord, I love you. No? Mahal na mahal ko ang Panginoon, pero tingnan mo ang ginagawa. Parang hindi naman yata mahal ang Panginoon. Magaling lang po tayo magbigkas sa bibig, pero sa gawa, wala. Yun po,
Mahal namin ang mga kapatid namin kapuspala, pero pag hinyan mo ng tulong, ay wala ako. Pasensya ka. Nung parang ayaw, pero meron naman siya, pero ayaw. Nung po ayaw. Pero sabi, mahal ko ang kapwa ko. Kahit nga kapamilya natin, di ba? O mahal ko sila, pinagdalasan ko sila, pero hinyan mo ng tulong. Ay, wala ko yan. Di po, nakulang tayo sa ganoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, ito ang iniiwan sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay gumagalaw. Ang pag-ibig ng Diyos ay buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kaakibat dapat gawin. Hindi lang mananatili ang pag-ibig. Kaya si Jesus, na po, ang kanyang imahe sa ating binibigay, nakabayubay sa krus. Iyan ang tanda ng pag-ibig. Na po, ang pag-ibig alala, iniaalay ang kanyang sariling buhay. Kaya po, sana sa ating buhay, kung tayo umiibig, mayroon din po tayong diwa at presensya ng iniaalay. Hindi naman yung buong buhay natin, na po, literal. Kung dito anong kaya mong gawin, huwag mong ipagpaliban. Huwag natin ipagpaliban. Dahil ito ang mukha na nasa iyo na ibinabahagi mo sa kapwa-kapwa mo. Kung ginagawa mo yun, ginagawa mong mukha at gawa ng Diyos. Pero pag hindi, dahil inisip mong sarili mo, hindi ka tunay na tinatawag natin, inaangkin natin, imahe ako ng Diyos, kawangis ako ng Diyos. Pero sa ganung simpleng bagay, hindi natin magawa. Kaya po ito ang pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. May mga bagay-bagay o mga pangyayari o karanasan sa buhay na kaya natin ipakita ang mukha at buhay at may gawa na pag-ibig ng Diyos araw-araw. Iyon po ang ating tatanda dahil ang bisyon natin ay ipakita at buhayin ng lubos ang kanyang pagmamahal. Kaya po sa pagpapatuloy natin ng ating pagdiriwang at sa debosyon ng ating kabanal-banatang puso ni Jesus, dumadaloy nawa ang kanyang pag-ibig na kung saan tayo mismo ang maging daluyan nito na buhay sa pang-araw-araw nating paglalakad. Tayo ay makawagis at imahe ng ating Panginoon. Dalang ang kanyang pag-ibig na kaya ibahagi araw-araw sa kapwa-kapwa. Amen.